Ilang matataas na opisyal ng ibang bansa ang personal na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Nagtalaga naman ito ng mga ilang bagong opisyal ng pamahalaan. Nagbabalik si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Sa patuloy na pagsulong ng Pilipinas sa larangan ng diplomasya at pamamahala, malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Slovenian Vice Prime Minister at Minister of Foreign and European Affairs Tanja Fajon sa Malacanang. Ipinahayag ng Pangulo ang pasasalamat kay Vice Prime Minister Fajon sa pagdala ng unang embahada ng Slovenia sa Timog Silangang Asya, partikular sa Maynila. Gate niya, magsisilbing daan ito para sa mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, partikular na sa larangan ng kalakalan at pamumuhunan. Tinalakay din ng dalawang opisyal ang Loss and Damage Fund kung saan napili ang Pilipinas bilang board. Malaking bagay daw ito para sa Slovenia at Pilipinas, partikular na sa pagtugon sa mga epekto ng climate change. Tinanggap din ng Pangulo si Ambassador Eduardo Antonio Yang Virzi bilang bagong kinatawan ng Panama sa Pilipinas. Binigyang diin ng Pangulo ang natatanging posisyon ng Pilipinas at Panama bilang mahalagang sentro ng kalakalan at maritime at inaasahan anya ang pagpapatibay ng kanilang ugnayan para sa kapakinabangan ng kanilang mga mamamayan. Nanumpa naman sa Pangulo bilang Presidential Advisor on Mindanao Concerns si Attorney Antonio Ceriles. Ayon sa Pangulo, may malawak na karanasan si Ceriles sa paglilingkod sa publiko bilang dating gobernador ng Zamboanga del Sur, kongresista at kalihim ng DNR. Ang kanyang karanasan anya ay inaasahang magiging mahalaga sa patuloy na pagsusumikap ng administrasyon na magdala ng tunay na progreso sa Mindanao. Kaugnay niyan, formal na ring naitalaga bilang Interim Chief Minister ng Bangsamoro Transition Authority si Abdul Rauf Makakwa. Matapos ang kanyang oath-taking, tiwala ang Pangulo na may pagpapatuloy ni Makakwa ang mga progresong naitatag na ng pamahalaan sa BARM. Dagdag pa ng punong ehekutibo, dumating sa isang kritikal na panahon ng pamumuno ni Makakwa habang naghahanda ang rehiyon sa kauna-unahang parliamentary elections. Natitiyakin daw na magiging maayos ang transition para sa matibay na kinabukasan ng mga mamamayan sa rehiyon. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.